sports. Like, share, comment, and subscribe. 5 taon mula ngayon, may iba na ang landscape ng NBA parang mid-2010 era na nag-retire nga sina Kobe, Tim Duncan, Garnett at yung iba pang mga kilalang NBA legends. Sa panahon din na yun, nasa 38 years old na sina Steph at Kevin Durant. Si LeBron naman ay nasa 40s na. At halos lahat ng nasa edad ngayon na 32 to 33 years old ay nasa twilight na ng kanilang basketball career. Ang mga posibleng pumalit sa kanila ay yung mga players na nasa edad ngayon ng 25 to 28 years old. So isa nga dyan si Giannis, Anthony Davis, Bradley Beal, Embiid at yung iba pa rin. Yun naman mga players na 25 years old pababa ang masasabing next star level. Andyan sina Luka, Booker, Young, Tatum, Donovan Mitchell, LaMelo at marami pang iba. At syempre, meron ding iba pang mga bagong players talaga ang papasok sa NBA. Pero ito kasi ang tanong dyan. Bukod sa mga players na nasa mid-20s na ngayon na papasok na sa kanilang 30s, sino ang posibleng mauna na makakuha ng unang MVP award? Sa mga 25 years old pababa, ililiit natin yung listahan sa pagitan ni Ja Morant, Luka, Booker, Tatum, Donovan at itong si LaMelo. Unahin natin si Ja Morant. Nasa ikatlong season na siya ngayon at top 3 pick siya noong 2019. Si Ja Morant din ay masasabing consistent dahil nga sa kanyang ikalawang season nakapasok siya sa playoffs at siya yung main man. Pangalawa, tumataas ang kanyang average kada taon. Nakapagtala na rin siya ng triple-double. Si Ja Morant din ang isa sa pinaka-exciting guard ngayon na non-3-point shooter. Ayon nga sa kanya, bago magsimula yung season, ang isa sa mga target niya ay maging All-Star at All-NBA team. Para kasi manalo ng MVP, ang isa talagang player ay dapat makasama sa dalawa na yon, All-Star at All-NBA team. Meron siya ngayong taon na 26 points, 6 rebounds at 7 assists per game. Lahat ng stats niya tumaas, kasama na doon ang percentage. Nasama na din si Ja Morant sa MVP ladder ngayon. Pangalawa si Luka na MVP caliber na pagpasok talaga niya sa NBA. Nasasama na siya sa mga nakaraang MVP ladder. As of November 14, 2021, si Luka ay merong total na 37 triple-doubles dito nga sa regular season. Big point guard din si Luka. 6'7" ang height niya. Tapos masasabing stats machine talaga siya na matatawag. Si Luka din ay isang Hall of Fame caliber na nabuild na niya ang kanyang resume bago pa lang siya pumasok ng NBA. Pangalawa, andun na kasi si Luka sa stats na nasasama na siya sa All-NBA first team ng 2 beses pa. Tapos sa All-Star. Ngayong season, si Luka ay merong 25 points, 8 rebounds at 7 assists per game na all-around game pa rin yun para sa kanya. Para manalo kasi ng MVP si Luka, ang kailangan niya, yung team niya mismo ay maging at least number 3 sa standing. Kasabay kasi yun ang kanya mga stats at performance. At kailangan din maging maganda yung performance ng mismong Dallas. Yung 2020 at 2021 MVP year na masasabi talaga yun para kay Luka. Pero andun kasi si Giannis at yung Bucks na top teams. Sa 2021 naman, andun si Nikola na maganda din ang season niya. Plus number 3 pa sa West ang Denver Nuggets. Pangatlo, si Donovan Mitchell. Siya yung isa sa pinaka-dinisrespect last season. Number 1 ang team niya pero hindi siya sinama sa MVP ladder. Sa live TV pa, sinabihan siya na hindi nila kayang ituloy yung performance ng Jazz until championship. Si Donovan nakakasama sa All-Star pero wala kasi siya nung katulad ng kay Luka na nagiging member ng All-NBA team. First team pa yun. Si Luka din nakakasama talaga sa botohan para maging starter sa All-Star selection.
Sa ngayon din, marami kasi ang mga guards na nakakalaban nito si Donovan para sa All-NBA team. Andyan na nga si Steph, isa yun. Andyan pa si Luka at si Ja Morant na kasama sa listahan na to. Si Donovan din ngayong season merong 25 points, 4 rebounds at 5 assists per game. Medyo marami kasi ang may doubt kay Donovan. Isipin nyo na lang na balikan sila dati ng Denver Nuggets nung 2020 playoffs. Nalamang na sila ng 3-1. Tapos nalaglag pa sila sa playoffs kontra Clippers noong nakaraang taon. Nung rookie season kasi ni Donovan, marami talagang bilib sa kanya dahil sa ginawa niya sa Utah Jazz. Tinalo nila ang OKC sa first round at siya ang main man noon. Rookie pa lang siya. Kinabit din sa pangalan niya si D-Wade. Pero nung nangyari kasi ang 2020 playoffs kontra nga sa Denver Nuggets, ay parang tumahimik na ang pangalan ni Donovan. Pangatlo si Jason Tatum. Naging All-Star na siya at naging member siya ng All-NBA third team. Pero sa mga nakarang taon at dekada, ang nananalo kasi ng MVP kasama sa first team. Ang isang player lang nakilala ko na nanalo na hindi kasama sa All-NBA first team not once but twice ay si Bill Russell noong 1961 at 1962. Kung titingnan kasi ang record, ang dapat masasabing nanalo talaga nung time na yon ng MVP ay si Wilt. Dahil nung 61 at 62, nakapagtala si Wilt ng NBA record na hanggang ngayon hindi pa nabibreak. Yung 27.2 rebounds per game nung 61 at yung 50 points per game nung 62. Meron din naman mga players ang nanalo ng MVP na hindi nakapasok sa playoffs. Ang isa doon si Kareem Abdul-Jabbar. Si Tatum naman ngayong season merong 23 points, 8 rebounds at 3 assists per game. Ang kalaban naman niya, isang legit All-NBA team player, si Luka. Ang lamang naman ni Tatum kay Luka, ang Boston nakakapasok sa top 3 sa East. Isa doon noong 2020 at yung 2018. Ang Boston ngayon, ibang-iba na nung unang pumasok talaga si Tatum. Pangalawa, bumaba din ang average si Tatum ngayong taon. So ipapasok ko dito sa LaMelo na sigurado merong hindi magkaagusto na sinama ko si LaMelo na sa malamang hindi rin kayo papayag. Pero si LaMelo kasi nasa Hornets ngayon. Kontrapelo ang senaryo nung dalawa na yon. Low market kasi ang Charlotte. Si LaMelo naman isa sa mga player na maraming followers at isa sa inaabangan ng media. So ando na yung palatandaan dun. Yung isa pa dun, storyline. Maaga pa kasi na si LaMelo ay masabing mauunang manalo talaga ng MVP sa mga players na nabanggit ko kanina. Pero yung edge na kay LaMelo na. Ito yung isa sa mga storyline dyan. Mailagay niya sa top 3 ang Hornets dito sa East kapag nabago yung landscape sa NBA. Kasi nga meron pa talaga mga contender na makakalaban si LaMelo. Andyan si Giannis, Embiid, Nikola at kahit si Luka. Yung storyline kasi na mailagay ni LaMelo sa top 3 ang Hornets sa East at isa sa maging contender na sa NBA, malaking bagay yun dahil si LaMelo nga ay hindi naglaro sa college at naglaro siya ng professional sa ibang bansa bago magpa-drop sa NBA. Si LaMelo din ay part ng ibang landscape ng basketball sa US dahil nga yung mga prospect mas pinipili na maglaro sa professional league. Ngayon ang kailangan ni LaMelo maging all-star, mapili din sa All-NBA first team na makasabay noon ay ang pagpasok ng Hornets sa at least number 3 sa East. Ando na agad ang narrative noon. So si LaMelo ang isa sa mga wildcard na pwede makapasok talaga or mauna na makakuha ng championship. Pero depende na lang yan kung mag-i-stay ba siya sa Hornets kapag natapos ang kanyang rookie contract. Ang panghuli si Devin Booker na sa lahat na nabanggit ko, siya pa lang ang nakapasok sa NBA Finals. Pero si Tatum naman nakapasok sa Conference Finals. At dahil nga sa pagpasok ni Booker sa NBA Finals ay mas malaki ang expectation sa kanya dahil kung kaya niya bang ilagay sa next level ang kanyang game.
Si Booker kasi kahit build siyang isang shooter, ang isa talaga sa kanyang game ay mid-range. Mostly ng score niya nanggagaling doon. Pangalawa, si Booker kahit naging all-star, 2 beses din siyang naging replacement. Si Booker kasi yung player na hindi nakakakuha ng boto para sa All-NBA team selection. Si Chris Paul nga last season ang nakakasama sa Phoenix Suns. Si Chris Paul pa masasabing mas naging all-star kumpara kay Booker. Ang isa kasing dahilan dyan kung bakit mataas ang expectation din kay Booker ay nadidikit sa kanya ang pangalan ni Kobe. So naririnig nyo naman or nababasa nyo yan last playoffs. Kaya yung expectation sa kanya talaga ay mataas at sinasama siya sa listahan. Yung Kobe Challenge kasi nagawa na ni Giannis at ni Nikola. Ang tanong dyan, kaya din bang gawin yun ni Devin Booker? Ang maging main man talaga, naging All-NBA team member at legit All-Star. So iba-ibang senaryo ng mga players ang nilagay ko dyan. Sa mga papasok ng mga players within 5 years, ang kailangan nila makuha senaryo, yung isa kay Jason Tatum dahil sa team standing. Yung isa naman kay Luka bilang isang player at dagdagan pa natin ng LaMelo senaryo para sa storyline. At doon naman sa mga players na binanggit ko kanina, sa palagay nyo within 5 years, sino ang mauunang makakuha talaga ng MVP? Ibang usapan pa yung championship dahil nakabase na yun sa kanilang mga teams kung paano nila i-build yung kanilang lineup. So hanggang dito na lang ulit. Kung meron kayong komento o reaksyon ay iligay nyo na lamang sa comment section.